lumulutang at nabubuko ang mga galaw nitong mga Duterte tungkol sa budget. Alam nyo, kahit nasa Korte Suprema na ang isyong ito dahil sila nagpetisyon na gusto nilang i-declare ng Supreme Court na invalid ito or magkaroon ng temporary restraining order, hindi ho kasi pwedeng mangyari yan. Kasi nga, ang paniniwala ng marami ay legal yung budget natin ngayong taong ito. At kaya iniingayan. Kaya po nagwawala itong mga Duterte dahil nga po sa ang Office of the Vice President ay walang malaking budget. Pangalawa, yung hinihiling na 2 billion para sa budget for 2025 hindi po ibinigay ng Kongreso at ng Senado. Yung issue ho ng BICAM report na blank item, hindi naman ho yun talaga matibay. Sa totoo lang. Hindi ho yun basihan, tunay na basihan. Kasi nga, yung BICAM report, hindi naman yun batas. Na dati ko na sinabi. Yun ay BICAM report subject for approval. Dahil report lang yon, iba yon kaysa sa librong isinumite sa Malacanang after ng final ratification ng Senado at Kongreso after nung kanilang BICAM. So yung BICAM, meeting lang yun. Hindi ho yun batas. Okay? Pero ito yung lumalabas na posibleng dahilan. Kaya sila nag-iingay. Gusto nila mawalang saysay itong budget na ito ng 2025 para magkaroon tayo ng reenacted budget. Pag sinabing reenacted budget, yung batas ng 2024 sa ating budget, iyon ang gagamitin ng ating gobyerno. At pag yun ang nasunod at yun ang nangyari, ibig sabihin babalik yung mahigit na 2 bilyong budget ng Office of the Vice President. Kasi yung budget ng 2024 ng Office of the Vice President under Sara Duterte ay mahigit na 2 bilyon. At yun ang gusto nilang ma-renew at gusto nilang muling ibigay sa kanya dito sa 2025 na hindi nga nangyari. Kasi pag sinabing reenacted, yung gagamiting batas at budget ay yung nakaraang taon. So may pera ang pangalawang Pangulo. Nakita nyo? Babalik yung kanyang 2 bilyon. Kita nyo yung galaw? Ganyan po kasi ang mangyayari. Pag reenacted, kung ano yung budget nung nakaraang taon 2024, yun ang gagamitin temporary habang wala pang budget para sa bagong taon o ngayong taong ito. Yun ang gusto nilang mangyari. Pero hindi naman po pwede dahil pinaninindigan ng Malacanang, ng Kongreso at Senado, legal, walang blankong items doon sa pinirmahan ng Pangulo ngayong 2025 National Budget. Yan po yung galaw at paikot. Kaya ko ito pinapaliwanag at tinatalakay kasi may mga Pilipinong naniniwala dyan sa galaw na ito ng mga Duterte. Akala nila ganong kadali yun. Yan po yung masamang implication. At yan po ang gusto nilang mangyari para pumabor kay Sara, pumabor sa Office of the Vice President kapag ka-reenacted dahil nga yung budget nila babalik. Di ba? Sama? Laging interest lang nila eh. Samantalang kung reenacted, ito naman po yung worst scenario dyan. Pagka reenacted ang budget, walang bagong project. Maraming apektadong proyekto. Pilay at apektado ang galawan ng Executive Department. Kasi may limit ng paggastos pag reenacted budget. Kaya nga kailangan bagong budget, bagong taon, bagong batas. Apektado ang mga benepisyo ng mga tao, mga retiro sa gobyerno. Apektado ang mga health workers, medical mission. Apektado ang mga ayuda. Apektado ang mga pinapagawang mga kalye at iba pa kapag reenacted budget. Ganun pong kasama yun. Pero yun naman ipapabor dun sa mga pwedeng corrupt na government official kasi ang reenacted budget mas madaling nakawin, mas madaling gastusin. Baka dumami yung Mary Grace Piatos at saka Kokoy Villamin. Kasi yung pag reenacted, lamsan-lamsan yan, madali nilang lustayin yan dahil walang batas. At yung batas na yan na for 2024, tapos na yan, gagamitin lang pansamantala. Mas delikado po yun.
Sa mga nakakaintindi ng budget sa gobyerno, naintindihan ito. Pakipaliwanag po ninyo. Ako pinapaliwanag ko ito. Mas madaling makurap pag re-enacted budget. Kasi po yung bagong batas tungkol sa budget, itemize yan, identify kung saan gagastusin at anong mga project. Ang re-enacted, wala pong itemize yan. Basta lang budget. Hindi alam kung saan gagastusin. Kasi minana lang yan doon sa nakaraang taon. Ay tapos na yun eh. Di yung lahat ng mga budget na nakaraang taon, pwede nilang gamitin nang walang malinaw na basihan na naaayon sa batas kung ano at saan gagamitin. Kaya madaling nakawin niya. Mas delikado ang re-enacted budget. Yan po ang totoo. So at least may alam na kayo ngayon. Okay? Isa yan sa kailang mga plano. Hindi lang yung pagsabotahe. Kasi pananabotahe yan eh. Pipigilan mo yung budget ng taong ito. Eh paano gagalaw ang gobyerno? Hindi lang pananabotahe yan. Hindi lang pampolitika yan. Yung maduming plano na gusto nga nila, yung dating budget ang gamitin para may pera sila. Para makinabang ulit sila. Ganun ba yun? Ay, naku talaga naman na malupit ha. So, ipagdasal natin ang Korte Suprema at ako'y naniniwala, hindi pipigilan ng Korte Suprema ang budget na ito ng 2025 kasi sila madadamay din. Mawawala din ang pera ng Korte Suprema pag pinigil nila itong perang ito. Mawawala din ang pera ng buong judiciary. Lahat ng korte maaapektuhan pag walang budget. Paano nila papayagan yan? Di ba? Paano idideklara ng Supreme Court na illegal itong budget? Eh pati sila madadamay. At saka nga ang magiging basihan lang Bahikam report. Malayo po yan sa General Appropriation Law or Act or GAA. Talaga naman, no? Inuulit-ulit lang natin para lalo nyo maintindihan. Paki-like po ninyo at paki-share po ninyo ang mga video pinag-uusapan dito sa aking mga channel. Dito, MA Pinoy TV at doon sa isang channel natin, Mike Abe Opinions. At dahil gusto kong iparating sa inyo ang mga nangyayari, paninindigan natin ang ating mga sinasabi. Huwag kayong palinlang sa mga makasariling galawan. Political at personal interest lang. Lagi kong sinasabi yon. Manindigan tayo sa kung anong tama at makakabuti sa nakakaraming Pilipino. Kayong mga overseas Filipino workers, kayong mga Pilipino sa abroad at mga Pilipino nandito sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, huwag kayong paggamit sa mga makasarili lang. Ang ating isipin at isipin nyo ay ang kabutihan ng inyong pamilya, ng ating bansa, ng inyong mga anak, magiging apo, ang kabutihan at kinabukasan ng kabataan ang mahalaga. Hindi yung ngayon lang, hindi yung bukas lang, kailangan pang habang panahon. Kaya ang mga taong nagsasamantala, mapagsamantala, mapanggamit sa mga kahinaan ng iba, huwag natin palampasin yan at huwag kayong paggamit yan. Di ba? Please like and share ang video.